Kumusta mga brad? Marami nga po naghihiling na sana ibalik na ni Honda ang kanilang Honda Zoomer X. Medyo matagal-tagal na nga rin po na panahon simula nang i-phase out nila itong motor na ito. Kung ikukumpara kasi sa ibang mga motor or ibang mga scooter, unique talaga ang itsura nito. Isang scooter na may rugged look. Yung iba nga po na may ganitong klaseng motor, talagang binibihisan nila na malupit tapos sinasali sa mga show. Oo, hindi man siya ganun kabilis katulad sa ibang mga motor or sa ibang mga scooter. Pero pagdating naman sa pag-apuhan, wala na tayong pag-uusapan dyan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin marami talaga ang nakamiss sa Honda Zoomer X. Kasi nga naman, sa dinami-dami ng scooter na pwedeng i-phase out ni Honda, ito pa talaga yung napili nila. Kaya tuloy yung mga tao medyo dismayado. Pero ang malupit naman dun, nung hindi pa na-phase out, hindi sila bumili. Tapos nung na-phase out na, saka pa sila bibili. Pero kahit nga po nawala itong si Honda Zoomer X, meron naman pong pumalit sa kanya. Kaso lang ibang brand na po. Ito nga po ay ang SYM KRN-BT 125. So anong tingin, kitang-kita mo na agad na may pagkakahawig nga talaga siya doon kay Zoomer X. Yung tipong kapag nakita mo siya, si Honda Zoomer X agad yung unang maiisip mo. Pero mas malupit po ang isang to. Pagdating po kasi sa mga features, lamang na lamang talaga siya kung ikukumpara doon kay Zoomer X. Minsan kasi si Honda nagtitipid talaga pagdating sa specs at features yan. Samantalang si SYM, full pack agad. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM KRN-BT 125 na mayroong 124.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.7 horsepower, 7,000 RPM, 10.7 Nm of torque at 5,500 RPM. At ayon nga po sa mga Taiwanese na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 110 km per hour. Pero kapag dinala nila sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 5.5 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman na po ng 40 kilometers per liter. So hindi na po masama para sa isang 125cc na ganitong motor. Ang sukat na niyang gulong 110 by 70 by 12 sa harap at 120 by 70 by 12 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. O diba, iba talaga yung mga scooter dun sa kanila, 125cc pero naka dual channel ABS. Ganon nga po sila ka-concern pagdating sa safety ng mga rider. Dito kasi sa atin, palakasan na lang ng Guardian Angel. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 780mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 119 kg. So para nga po sa isang 125cc na ganitong klaseng scooter na rugged look, sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Unlike nga po doon sa headlight ng Zoomer X, ang headlight po ng SYM KRN-BT 125 ay pabilog. At yung design nga po ng DRL niya parang nagmukhang ring light na ang ganda nga pong tignan. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital. Oo, simple pero matindi. Kaso lang hindi po ito nakakiles. Disusi pa din po siya. Pero wala naman pong problema pagdating doon. Okay na okay lang naman yon. Pero ito mas okay to sapagkat present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. So sa 76,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya andar. At ang isa nga po sa pinakamalupit na feature na nilagay nila dito sa motor na ito, ang kanyang ALE or Anti-Leaf Engine Hanger System, na just in case nga po tumatakbo ka na ng mabilis, may sumusuporta nga po doon sa tornilyuhan ng makina para hindi siya ma-vibrate or hindi malakas yung vibration niya. Kaya kahit naka high speed ka na,
stable pa rin yung takbo niya. At kung mapapansin nyo nga po dyan sa may gilid niya, meron na po siyang built-in na parang crash guard. Hindi nga parang crash guard nga talaga yan. So kapag dumating nga po yung oras na naging tanga ka sa kalsada, wag naman sana, pero kapag sumemplang ka, malaking tulong nga po yung nilagay nilang crash guard. Wasak na yung motor mo, buo pa yung crash guard mo. Ay, hindi, baliktad pala. At ang isa nga din po sa mga unique dito sa motor na ito, yung gas tank niya nasa footboard po nakalagay. Yung pinaka-usual kasi nasa ilalim ng upuan. Yung iba naman nasa mga pocket side, nasa may harapan. Samantalang itong SYM KRNBT nga po ay nasa footboard yung gas tank niya. O diba? Unique talaga. Pero dahil nga po advance lagi mag-isip yung mga Pinoy, ganito na agad yung complain nila. Ang pangit naman yan. Bakit pa sa footboard nilagay yung gas tank? Alam nyo naman na bahain dito sa Pilipinas. Walang kwenta yan. Hindi magtatagal yan. Sira agad yan. O diba? Ganon nga po yung masasabi nila. Pero kung hindi ka ba naman tanga, alam mo na nga ang baha, ilulusong mo pa. Saka hindi pa nga natin alam kung ilalabas ba talaga sa Pilipinas yan. Pero dito, marami sa Pilipinas to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng malupit na inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, mas masaya kapag meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, malinaw na malinaw, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa presyo niya, itong SYM KRNBT nga po ay nagkakahalaga ng 91,000 New Taiwan dollar, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 164,000 pesos. O diba? Para nga po sa isang 125cc na may presyong ganon, parang hindi naman talaga ganon yun. Kasi kung nagkaganon, napakamahal talaga niya. Pero katulad nga po ng palagi kong sinasabi, yan lang naman po ay presyo sa Taiwan. Hindi po yan presyo sa Pilipinas. Kaya kung sakali ilabas nila ang motor niyan dito sa Pilipinas, magbabago din yung presyo niyan. So hanggang dito na muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.